Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all. Someday, I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you, na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Merci beaucoup. Rodrigo Roa Duterte. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon. Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. ICC, International Court of Justice. They want to send me to prison and try me for genocide. Lusot itong mga batas nila itong sa ICC. Tapos ako magharap ng mga puti, litse kayo. ICC, International Court of Justice. They want to send me to prison and try me for genocide. It was not for a race or a bunch of criminals. I will never deny, and the ICC can record it. Those who destroy my country, I will kill you. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Mga DDS,
Ako si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1988, siguro aabot siguro ng 50 katao. Kaya nga nagkukonsensya ako. Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS, ng Davao Death Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Kasali na yan ang Rebertornes, Police, at saka kaming civilian. Pero ang nag-uumpisa pa lang is Lambada Boys, kung Liquidation Squad. Ang nag-umpisa, 7 lang katao. Sa kala ko, mabuti yan kay masama ang pinapatay namin. Yung pinapatay namin is rapist, drug poser, yung snatcher, yung ang binabaril namin. Hanggang tuloy-tuloy na yan. Hanggang pagka 1992, nadagdagan na kami ng mga Rebertornes, nagdami na kami. Yan na tinatag na ang pangalan na ang DDS kung Davao Death Squad. Talaga ang mga DDS, mga pulis dyan, walang nahuhuli nga, nakabalita ba kayo na may nahuhuli nga DDS sa Davao City? Wala kasi mga pulis din ang mga DDS. Yan ang dumudukot. 1993, binumba ang katedral. Binumba. So, pagka umutos siya ng 26, na masakiron niyo ang mga muski, ang simbahan ng Muslim. Pinagmasakir namin. Ako ang humagis ng granada. Yung mga pulis kasama ko. Meron pinapatay siya na isang religious group ng Remnant of Family of God. 5 mayor ang nagpinansyan. Pagkatapos naman, 2010, tumakbo si Prospero Noglares ng mayor kalaban ni Duterte. Kinidnap, tapo 5 tao. Pinatay namin, inisa-isa pagpatay namin doon sa Island Garden City, Samal. Ang dami pa naming yung si Paulo naman, 2013, may pinapatay si Vice Paulo Duterte. Inakyat namin yung bahay, kagalit lang niya. Nadamay din, 3 ang namatay. Isang babae na matanda, mga 50 anyos, 2 lalaki. 2 lalaki ang namatay. Meron pang 3 babae na dinukot namin sa Barangay Obrero. Pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawan man ako, puro pa mga babae, mga bata pa. May ina tayo, may kapatid tayong babae, yan talagang, pero yung mga pulis naman, walang awa yan pumatay sa Davao, yung mga DDS sa Davao City. Paano kayo nakaalis? Nagsabi lang ba kayo, nagpaalam? Hindi, yung ginawaan ako, nagpaalam ako nga hindi na ako, kay madami naman kaming pinag-train ng mga PO1, hindi man, naghihirap pa din, ang sweldo lang is 5,000, nangungutang na para makabili ng bigas, hindi ka naman umasinso ng trabaho. So, ang decide ko, matanda na ako, maghahanap buhay na ako ng kaparihong fair-playing trabaho. Pinagbantaan po ba kayo? Oo. Ako, nagdaan ako, mayroon pa akong sugat dito, tinorture ako ng 1 linggo doon. Tinorture ako ni Director Danao. Ang nasakitan ko pa, ang nagtorture sa akin, mga kasamahan ko din, para akong mga kapatid na, pero pinagpalit din ako nila. Yan ang nagsama yung loob ko. Bakit ginano nila ako? Hindi man ako nagawa ng masama sa kanila. Tapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung laman, tapos ihagis na. Almost 24 years ako nagserbisyo, yung mga DDS. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte.
ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte.